Ngayon nga pala, lalabas muna tayo ng bahay. Linggo nga po pala ngayon at hindi na rin ako nakapagsimba. Sayang nga guys dahil International Day po dito ngayon. Kaya medyo maaga po yung misa, yun po yung 11 AM na mass. At wala rin silang English mass ngayon na 2 PM. So ayun, tinanghali na rin kasi tayo ng gising. Weather check muna tayo, 23 degrees Celsius na dito ngayon. At napapansin nyo po na naka-hoodie tayo ngayon dahil medyo nararamdaman na natin yung lamig. Tsaka ibang bag nga pala yung nagamit ko ngayon dahil yung isa kong sling bag ay basa pa din dahil nga sa malakas na ulan kagabi nung nanood ako ng fireworks festival. So sana this time hindi tayo maabutan ng ulan, sana kahit ngayon lang po. Bali magbabike-bike muna ako habang may oras pa tayo ngayon. Time check na tayo, 2:30 na ng tanghali. Para na rin makapag-exercise tayo ng konti, dala itong bisikleta natin. So meron nga pala akong dalang 1,000 yen dito ngayon. At ito na lang naiiwan sa budget ko ngayon. At konting isa lang po tayo at sasahod na ulit tayo sa Friday. Dahil sa amin po every 25 po ng month, yun po yung sahuran namin. So this month yung 25 dito ay tatama ng Saturday. So ibibigay yung sahod namin ng Friday, which is mas maaga po. Ganun po yung rules sa amin dito guys. Kaya pag tumama ng weekend yung sahod namin, medyo aagahan nila yung pagbibigay. So ayun po, magbabike muna po tayo habang may oras pa tayo. Kaya samahan nyo na ako. Okay guys, so naisipan ko na lang mag-take out sa McDo at kakainin natin doon sa may taas dahil meron naman pong park doon. Gusto ko lang din naman pong tumambay sa may park dahil medyo malamig-lamig na rin yung simoy ng hangin ngayon at para ma-enjoy na rin natin. At maghahanap na lang tayo ng pwesto para may maupuan tayo. So doon na lang po tayo pe pwesto guys, doon sa may dulo. At dami pa namang dito, marami pa namang bakante. Kasama natin itong mga kalapate. Ayun po, ang dami nila dito ngayon. Naghahanap din ng mga pagkain. Nag-order nga pala ako sa McDo at tinake out ko na lang. At ito nga pala yung mga bilhin ko. Ito po, bumili ako ng ng fries. Ito pa yung fries sa loob. Medium size lang po ito guys. Yan po. Fries po, tsaka meron tayong may kasama tayong Coke na soft drinks. Yan po, tambay lang tayo dito sa gate habang may oras pa. Sarap din. Wow! Sarap talaga ng fries pag bagong luto. Medyo crunchy pa. So daan muna ako dito sa Gyomu Supermarket bago tayo umuwi ng bahay. At bibili lang ako ng giniling na baboy para sa ulam natin. So ito po, meron silang giniling dito. Kuha tayo ng medyo mura. Mga 500 yung karamihan ng nandito presyo. Siguro ito na, okay na to. Pinakamura na nakita natin. Kuha tayo ng isa. Pork chop siguro, next time na tayo kukuha ng pork chop. Bahala ng pork chop dito guys. Sengit na higit. Huwag tayo mga presyo dito. At meron pa silang discount dito yung iba. Ayun po, kakauwi ko lang ngayon dito sa bahay. Siyempre, nung bago ako umuwi, bumili ako ng giniling na baboy. Ito po. Para may ulamin tayo sa susunod na araw.
At meron din tayong babaunin sa trabaho. Bale, ito muna yung binili ko sa ngayon guys dahil ano po, wala pa tayo kasing masyadong budget para din makatipid-tipid tayo. At maya-maya nga pala, maglalaban na ako ng comforter ko sa labas dahil hindi po kasya sa washing machine ko yung comforter. Doon natin lalaban para matuyo agad kasi meron din silang dryer doon at yung mga malakihang washing machine. Dito muna tayo maglalaba ngayon guys ng comforter natin sa may laundry shop dito. Ano to kasi to, self-service kasi to guys. Kaya hulugan lang natin to ng mga barya ng 500 yen. Dito tayo maglalaba ngayon. Siguradong kasya dito yung comforter natin. Medyo kasi to guys, malaki. Ayun, kasya naman dito. Puti pa naman to. Sana maalapan ng maayos. Time check muna tayo. Alas 6 na ng gabi, so kakain na tayo ng hapunan. Ito nga pala yung ulam natin ngayon, kalderetang baboy. Wow! At tagal-tagal din tayong di nakakain ng kaldereta, kaya lang ulit. Tapos, ito yung tira kong sisig kagabi. May naiwan pa ngayon. Yan, so dalawa yung ulam natin ngayon. So, ito na yung kaldereta natin guys. Wow! Yan, ready na natin kainin ito. At bago tayo kumain, magdadasal muna po tayo. Ayun po, kakatapos lang natin kumain at time check muna tayo, 7 PM na po ng gabi. At meron din po akong gustong sabihin sa inyo sa mga subscribers ko dito. Ayun po, naka 3,000 subscribers na po tayo dito ngayon. At ang masasabi ko po, maraming salamat po sa inyo sa mga sumusuporta sa akin at sa mga subscribers natin dito. At sana po wag na wag po kayo magsawang sumuporta sa akin at pinapangako ko po na pagbubutihin ko pa yung pagbablog ko para po mabigyan ko po kayo ng saya habang nagbablog po ako dito. At syempre, share ko lang naman po yung buhay ko dito sa Japan palagi at yung mga ginagawa ko po dito, mapatrabaho man tayo or pag wala tayong ginagawa or pag wala tayong pasok. Ayun po, mas maganda po na simple lang po tayong mabuhay dito. Parang lang po, parang chill po yung mga content natin. May pagka-introvert po kasi akong tao eh. Siyempre po, habang tumatagal po tayo mag-vlog, nawawala na tayo ng hiya. But anyways, again po, maraming salamat po sa inyong suporta. At sana po talaga wag na wag po kayo magsawa. God bless you all po. Magsasagot lang muna po tayo ng mga ibang katanungan dito. Tunahin na natin to mula kay Do Something Great 1988. Ang sabi niya, ilang araw kayo nag-work sa isang linggo o ilang days kayo sa isang buwan? Okay po, actually na-vlog ko na po ito sir. Nung last vlog pa. Pero uulitin ko na lang po para masagot ko itong katanungan ninyo. Ayun po, ang work namin sa isang linggo ay 5 days po, 5 araw po. At meron kaming 2 araw na day off. Dati po may time na meron kaming Sabado. Yun po yung twice a month kami na may Sabado. Pero simula po nung ngayong taon na to, tinanggal na nila yung Sabado namin. Kaya ang pahinga po namin ay 2 araw na po sa isang linggo.
Sabihin natin na ilang days tayo sa isang buwan, mga 20 to 21 days. Yun po yung estimated na araw natin sa isang buwan kung ilang araw tayo nagtatrabaho dito. Yun po yung kadalasan dito guys, nasa 20 days, 21 days. Dati po nung may Sabado, siguro lumalagpas pa yun, nasa 22 or 23 days. Meron pa nga 24 days minsan. Pero pagdating naman ng Nagayasumi or long weekend, yun, medyo konti lang yung pasok natin sa isang buwan, nasa 18 days, kadalasan po 18 days, 17 days, meron pa nga. So, ayun lang naman po. At, yun po yung pasok namin, sir. Next naman po tayo, mula kay Anonymous 55-M6. Ay, ang sabi niya, nakapag-try ka na ba mag-Baito bossing? By the way, sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ibig sabihin ng Baito, yun po yung nagpa-part-time ka, ganun, part-time job or may sideline ka. Yun po yung ibig sabihin ng Baito. Never pa ako nakaka-experience na mag-Baito dito, sir. Pero gusto ko talagang mag-try para naman may extra income tayo. Talagang matagal ko na po itong binabalak, pero ang problema po, hindi po kami allowed sa company namin na maghanap ng ibang part-time job. Kung tutuusin nga po, pwede naman akong maghanap ng ibang Baito or part-time job. Dahil naman po resident naman po ako dito sa Japan at permanent resident na rin po ako. Kaya kahit na anong trabaho po, pwede kong pasukan. Pero na-shock na lang po ako na hindi pala kami allowed na maghanap ng Baito. Yun po yung rules sa company namin. Di ko po kasi alam ang dahilan eh. Kaya siguro po hindi kami allowed na maghanap ng part-time kahit na sobrang kailangan na po namin. Syempre po talagang may mga responsibilities pa tayo eh. Talagang kailangan nating kumayod talaga. So ay lang po. Hindi ko pa kasi naranasan, pero gusto ko talaga maranasan to na maghanap ng ibang part-time. Kahit na siguro mga 2 hours or 3 hours po, okay na yun. Malaking tulong na po yun. So, update lang po tayo na sa palitan ng yen to peso ay nasa 0.3855 po in peso. Bale, ganun pa din yung palitan ngayon guys ng yen to peso. Hindi pa rin nagbabago. Minsan, tumataas, after nun, bawababa na naman. Tapos taas, baba. Parang naglalaro lang po yung palitan ngayon. Pero alam niyo po ba guys kung ano yung tumataas ngayon? Yung gold po ang tumataas ngayon. As in, grabe po yung lobo ng pagtaas ng ginto ngayon. Bali, ang 1 gram po ng gold dito ay nasa 23,000 yen na po. Yun na po yung pinakamataas ngayon. Yun na po yung record. Yung 23,000 yen na yun sa 1 gram ay katumbas na ng 8,875 in pesos. Talagang sobrang taas na po ng gold ngayon. Dati po talaga guys, yung main goal ko dito sa Japan, makabili po ng kwintas na gold. Pero pero hindi na po ako nakabili dahil sa sobrang mahal na po ng ginto ngayon. Kasi ang gold talaga ay isang investment din yan. At pagdating ng panahon, pagdating ng ilang taon, tumataas ang value niyan eh. Hindi siya bumababa. Yun yung number 1 talaga na investment, ang ginto. Baka nga siguro after 5 years, lalo pang lumobo yan. Baka umabot pa siguro ng 3 lapad dyan, mahigit, sabihin natin. Kasi may mga reason po talaga kung bakit tumataas ang gold. Kaya sa mga may gold dyan, mga kwintas at mga bracelet, wag nyo pang ibenta. Kasi tataas pa yan pagdating ng ilang taon. Kasi nung dati siguro 5 years ago or 10 years ago, mababa pa yung value nun eh. Makakabili pa kayo ng nasa 3,000 or 4,000 yen per gram na gold. So, ayun lang po. At invest wisely po. At hanggang dito na lang muna tayo. So, bago ako magtapos, wag niyong kakalimutan mag-like, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. At hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayong updated. Hanggang dito na lang po tayo at kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod na vlog ko sa channel.